Bakit kahit alam mong tapos na, bumabalik at bumabalik pa rin sa isipan mo ang nakaraan? May mga alaala na hindi basta nawawala, hindi dahil mahal mo pa, kundi dahil may mas malalim na nangyayari sa isip mo na hindi mo pa nauunawaan. At sa video na ito, malalaman mo ang psychological reason kung bakit hirap kang bitawan ang nakaraan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit ka parang hindi makalaya sa nakaraan? Kahit ilang taon na ang lumipas, parang may parte pa rin ng isip mo ang naiwan sa nakaraan. Iniisip mo kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin makalaya sa mga alaala, sa tao o sa sitwasyong matagal nang tapos. Ang totoo, hindi ito simpleng pagkapit lang sa nakaraan. May mas malalim na psychological reason kung bakit nangyayari ito. Ayon sa psychology, ang utak ng tao ay natural na kumakapit sa mga emosyonal na matinding karanasan. Lalo na kung ang isang alaala ay may kasamang sakit, trauma o hindi natapos na emosyon, mas nagiging active ito sa memorya. Paulit-ulit itong bumabalik sa isip mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil sinusubukan ng utak mong intindihin o ayusin ang isang bagay na hindi mo natapos noon. Isa pang dahilan ay ang tinatawag na emotional attachment. Kahit masakit na, kung minsan ang nakaraan ay naging bahagi ng identity mo. Doon ka nakilala, doon ka nasaktan, doon ka rin minsang sumaya. Kaya kahit gusto mong bitawan, parang may bahagi ng sarili mo ang natatakot na mawala kapag tuluyan mo itong kinalimutan. May epekto rin ang tinatawag na familiarity bias. Mas pinipili ng utak ang pamilyar kahit masakit kaysa sa hindi sigurado sa bagong simula. Kaya imbis na mag-move forward, minsan bumabalik ka sa alaala dahil mas kilala ito ng isip mo kaysa sa takot ng panibago. At higit sa lahat, ang hindi pagsasara ng emosyon o unresolved feelings ay isa sa pinakamalakas na dahilan. Kapag walang closure, ang isip ay paulit-ulit na bumabalik sa mga tanong na walang sagot. Kaya kung nahihirapan kang makalaya sa nakaraan, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang nito, may proseso pa na kailangang maintindihan at unti-unting ayusin sa loob mo. 2. Ang sikolohiya. Kung bakit paulit-ulit mong binabalikan ang nakaraang sakit, napapansin mo na kahit pilit mong iniwasan, bumabalik at bumabalik pa rin sa isip mo ang nakaraang sakit. Yung mga alaala na akala mo nalagpasan mo na, pero bigla na lang sumusulpot sa gitna ng tahimik mong sandali. At ang tanong, bakit parang hindi ka pa rin tuluyang makawala? Ayon sa psychology, ang utak ay hindi lang basta nag-iipon ng alaala. Pinoproseso nito ang mga emosyon, lalo na ang matitinding sakit o trauma. Kapag ang isang karanasan ay masakit, nag-iiwan ito ng malalim na emotional imprint sa memorya. Kaya kahit tapos na ang sitwasyon, ang emosyon na kaakibat nito ay nananatiling buhay sa isip mo. Isa sa pangunahing dahilan ay ang tinatawag na rumination. Ito yung paulit-ulit na pag-iisip sa parehong sakit o sitwasyon na parang hinahanap mo ang sagot o closure na hindi mo nakuha noon. Sa bawat pagbalik ng alaala, iniisip ng utak na baka sa pagkakataong ito, mas maiintindihan mo na kung ano ang nangyari. May epekto rin ang emotional conditioning. Kapag ang sakit ay naging madalas na bahagi ng iyong emotional experience, nagiging pamilyar ito sa utak. At ang nakakalungkot, ang pamilyar na sakit ay minsan nagiging comfort zone ng isip kahit hindi ito masaya. Dagdag pa rito, ang unresolved emotions ay parang bukas na loop sa isip. Hanggat walang closure, patuloy itong bumabalik dahil sinusubukan ng utak na tapusin ang kwento na hindi natapos sa realidad. Kaya hindi ibig sabihin na gusto mong bumalik sa sakit. Ibig sabihin lang nito, may bahagi pa ng emosyon mo na naghahanap ng linaw, ng sagot at ng tunay na paghilom. 3. Hindi ka pa makamove on? Ito ang nangyayari sa iyong utak. Minsan iniisip mo, bakit kahit alam mo nang tapos na, bakit parang hindi ka pa rin makamove on? Parang may parte ng isip mo na naiwan pa rin sa nakaraan
kahit gusto mo nang magpatuloy. Ayon sa psychology, ang pag-move on ay hindi lang simpleng desisyon. Ito ay proseso ng utak at emosyon na hindi agad natatapos. Kapag ang isang tao o karanasan ay naging malalim ang epekto sa iyo, nagkakaroon ito ng strong neural connection sa utak. Ibig sabihin, mas madalas itong maaalala dahil naging emotionally significant ito. Isa sa nangyayari sa utak mo ay ang tinatawag na emotional memory activation. Kapag may trigger tulad ng lugar, kanta, o kahit simpleng alaala, automatic na bumabalik ang emosyon na kaakibat ng nakaraan. Kaya kahit ayaw mo na, parang bigla na lang bumabalik ang sakit o longing. May papel din ang dopamine system ng utak. Kapag may taong mahalaga sa iyo noon, ang presensya niya ay nagiging source ng emotional reward. Kapag nawala iyon, naghahanap pa rin ang utak ng parehong reward feeling, kaya nahihirapan itong mag-let go. Isa pang dahilan ay ang identity attachment. Minsan ang nakaraan ay hindi lang alaala ng tao kundi bahagi ng kung sino ka noon. Kaya ang pag-move on ay parang pakiramdam ng pagkawala ng isang bahagi ng sarili mo. Kaya kung nahihirapan ka pa rin mag-move on, hindi ito simpleng pagiging mahina. Ito ay natural na proseso ng utak na unti-unting nag-a-adjust sa pagkawala, sa pagbabago, at sa bagong realidad na kailangan mong tanggapin. 4. Bakit mas mahirap kalimutan ang nakaraan kaysa sa pagbuo ng bagong simula? Minsan tinatanong mo sa sarili mo, bakit parang mas madali pang masaktan kaysa magsimula ulit? Bakit mas mahirap kalimutan ang nakaraan kaysa buuin ang bagong simula? Kahit alam mong kailangan mo nang mag-move forward. Ayon sa psychology, ang utak ng tao ay mas sensitibo sa mga nakaraang karanasan kaysa sa mga bagong posibilidad. Ito ay dahil sa tinatawag na negativity bias. Mas tumatatak sa isip ang sakit, pagkabigo at emosyonal na trauma kaysa sa mga bagong positive experiences. Kaya kahit may bagong simula ka na, mas nangingibabaw pa rin ang alaala ng nakaraan. Isa pa, ang nakaraan ay may established emotional pathways sa utak. Ibig sabihin, paulit-ulit na itong na-activate noon kaya mas madali itong ma-recall. Samantalang ang bagong simula, wala pang malinaw na koneksyon sa emosyon at alaala kaya kailangan pa nitong buuin mula sa zero. May epekto rin ang fear of uncertainty. Ang nakaraan, kahit masakit, ay kilala mo na. Alam mo ang lahat ng nangyari. Alam mo ang ending. Pero ang bagong simula, puno ng hindi mo alam. At ang utak ng tao, natural na umiiwas sa uncertainty dahil ito ay perceived as risk. Dagdag pa rito, ang emotional investment sa nakaraan ay hindi basta nawawala. Mas maraming oras, emosyon at pag-asa ang nailaan mo doon kaya mas mahirap itong i-let go kumpara sa bagong simula na wala pang emotional weight. Kaya hindi ibig sabihin na hindi ka marunong mag-move on. Ibig sabihin lang nito, ang utak mo ay mas kumakapit sa pamilyar at mas tumitimbang sa emosyon kaysa sa posibilidad ng bago. 5. Ang psychological trap. Kung bakit na-stuck ka pa rin sa nakaraan mo. Minsan kahit gusto mo nang mag-move forward, parang may invisible na pader na humahadlang sa'yo. Paulit-ulit mong iniisip ang nakaraan at parang na-stuck ka na lang sa parehong emosyon at alaala. Ang tanong, bakit nangyayari ito? Ayon sa psychology, may tinatawag na cognitive trap o mental loop kung saan ang utak ay paulit-ulit na bumabalik sa parehong thoughts dahil hindi nito ma-resolve ang isang emotional conflict. Parang sirang record na inuulit-ulit ang parehong bahagi ng kwento. Isa sa mga dahilan nito ay ang tinatawag na unfinished emotional business. Kapag may mga tanong na hindi nasagot o damdaming hindi na ilabas, ang utak ay patuloy na naghahanap ng closure. Kaya kahit tapos na ang sitwasyon sa totoong buhay, sa isip mo hindi pa rin ito tapos. May papel din ang rumination. Ito yung patuloy na pag-iisip sa nakaraan na parang sinusubukan mong i-analyze kung ano ang mali, ano ang dapat ginawa at ano ang maaaring binago. Sa halip na magbigay ng sagot, lalo lang nitong pinapalalim ang emotional trap. Dagdag pa dito ang self-identity attachment. Minsan ang nakaraan ay naging bahagi na ng kung paano mo nakikita ang sarili mo.
Kaya ang pag-alis dito ay parang pag-break ng familiar version ng sarili mo na nakakatakot at emotionally uncomfortable. Kaya kahit gusto mong umusad, ang utak mo ay parang nakapako sa nakaraan dahil sinusubukan nitong protektahan ka mula sa pain o confusion. Ngunit sa proseso, na-stuck ka sa loop na paulit-ulit na bumabalik sa parehong sakit. 6. Bakit parang ayaw kang palayain ng nakaraang alaala? Minsan kahit pilit mong kinakalimutan, parang may mga alaala talaga na ayaw kang tantanan. Bigla na lang silang sumisilip sa isip mo sa mga tahimik na sandali. Parang buhay na buhay pa rin ang lahat. Ayon sa psychology, ang mga alaala na may matinding emosyon ay mas malalim ang pagkaka-encode sa utak. Kapag may kasamang sakit, takot o matinding saya ang isang karanasan, mas aktibo ang amygdala ng brain, ang bahagi na responsable sa emotional processing. Dahil dito, mas tumatatak ang alaala at mas madalas itong bumalik sa isipan. Isa pa sa dahilan ay ang emotional tagging ng memorya. Hindi lang simpleng larawan o pangyayari ang naisave ng utak, kundi pati ang emosyon na kasama nito. Kaya kahit matagal na ang nakaraan, kapag na-trigger ang emosyon, parang bumabalik din ang buong alaala na parang nangyayari ulit. May epekto rin ang tinatawag na associative memory. Kapag ang isang alaala ay konektado sa maraming bagay tulad ng lugar, kanta, amoy o oras, mas madali itong ma-activate. Kaya kahit simpleng trigger lang, bigla nitong binubuksan ang buong nakaraan sa isip mo. Dagdag pa rito, ang utak ay natural na naghahanap ng meaning at resolusyon. Kapag ang isang karanasan ay hindi mo lubos na naintindihan o natapos ng maayos, patuloy itong babalik sa iyo para subukang buuin ang nawawalang bahagi ng kwento. Kaya hindi dahil ayaw mong kalimutan, kundi dahil ang utak mo ay may sariling paraan ng pag-process ng emosyon. At minsan, ang mga alaala ang siyang pinakamatagal bago tuluyang maglaho. 7. Ang dahilan kung bakit. Ang nakaraan mo ay parang laging bumabalik sa isipan mo. Minsan napapansin mo na kahit abala ka sa araw mo, bigla na lang sumisingit sa isip mo ang nakaraan. Parang walang paalam. Bumabalik ang mga alaala na akala mo matagal mo nang binitawan. Ayon sa psychology, may tinatawag na spontaneous memory retrieval. Ibig sabihin, ang utak ay kusang nag-a-activate ng mga alaala kahit hindi mo ito sinasadya. Mas madalas itong mangyari kapag ang isang karanasan ay may mataas na emotional significance. Isa sa dahilan nito ay ang emotional association. Kapag ang isang alaala ay konektado sa matinding damdamin, mas nagiging active ang neural pathways na nag-iimbak nito. Kaya kahit simpleng bagay lang ang makapagpaalala, bigla itong bumabalik sa isip mo. May papel din ang default mode network ng utak. Ito yung part ng brain na aktibo kapag wala kang ginagawa o tahimik ang paligid. Sa mga ganitong sandali, mas lumalabas ang mga lumang alaala, lalo na yung may emotional weight. Dagdag pa dito ang unresolved emotional processing. Kapag may karanasan na hindi pa fully naiintindihan o natanggap, paulit-ulit itong bumabalik dahil sinusubukan ng utak na organize at process ito hanggang magkaroon ng closure. Kaya ang pagbabalik ng nakaraan sa isip mo ay hindi random lang. Ito ay natural na proseso ng utak na naglalayong ayusin, intindihin at unti-unting bitawan ang mga alaala na may malalim na epekto sa iyo. 8. Hindi ka broken, may psychological reason kung bakit hirap kang bitawan siya. Minsan iniisip mo na baka may mali sa'yo. Bakit kahit alam mong dapat na hirap ka pa ring bitawan ng isang tao? Para bang ikaw lang ang hindi makalaya, habang ang iba ay kayang mag-move on ng mas mabilis. Ayon sa psychology, hindi ito senyales na broken ka. May malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ito sa utak at emosyon mo. Isa sa pangunahing dahilan ay ang attachment system ng brain. Kapag naging emotionally close ka sa isang tao, ang utak mo ay nagfo-form ng strong bond na parang emotional safety net. Kaya kapag nawala siya, hindi lang heartbreak ang nararamdaman mo, kundi parang pagkawala ng security at comfort. May epekto rin ang dopamine at reward system. Ang taong naging importante sa iyo ay naging source ng emotional highs at happiness. Kaya kahit wala na siya, hinahanap pa rin ng utak mo ang parehong feeling, kaya nahihirapan itong mag-let go.
Dagdag pa dito ang emotional imprinting. Ang mga alaala kasama siya ay hindi lang simpleng memorya, kundi may kasamang emosyon na naka-embed sa utak. Kaya kahit pilit mong kalimutan, hindi basta nawawala ang emotional connection. Isa pa, ang hindi pagkakaroon ng closure ay nagpapahirap lalo sa pagbitaw. Kapag maraming tanong na walang sagot, ang isip ay patuloy na bumabalik sa nakaraan para subukang ayusin ang mga hindi natapos. Kaya hindi ka broken. Ibig sabihin lang nito, ang utak mo ay ginawa para kumapit sa mga taong naging mahalaga sa iyo. Pero sa tamang panahon, kaya rin itong matutong bumitaw. 9. Bakit ang utak mo ay kumakapit pa rin sa nakaraang sakit at alaala? Minsan kahit ayaw mo na balikan, parang kusa pa rin bumabalik sa isip mo ang nakaraang sakit at mga alaala. Yung mga sandaling iniisip mong tapos na, pero bigla na lang muling bumabalik sa iyo na parang sariwa pa rin. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit kumakapit ang utak sa mga ganitong karanasan. Isa sa pinakapangunahing dahilan ay ang emotional salience. Kapag ang isang alaala ay may matinding emosyon tulad ng sakit, takot o lungkot, mas nagiging active ito sa memory system ng brain. Mas tumatatak ito kumpara sa ordinaryong pangyayari. May papel din ang survival mechanism ng utak. Ang utak ay natural na nakaprogram para alalahanin ang mga bagay na nagdulot ng matinding emosyon, lalo na kung sakit o panganib ito. Para sa brain, mahalaga ang mga alaala na ito dahil nagsisilbi itong warning para hindi na maulit ang parehong karanasan. Isa pa ay ang neural reinforcement. Sa tuwing binabalikan mo ang isang alaala, lalo itong lumalakas sa utak. Kaya kahit masakit, ang paulit-ulit na pag-iisip dito ay mas lalong nagpapalalim ng koneksyon nito sa memorya. Dagdag pa rito ang emotional attachment. Kahit masakit na ang alaala, minsan may bahagi pa rin ng emosyon mo na nakakabit dito. Kaya hindi lang ito simpleng memorya, kundi isang emosyonal na karanasang may epekto pa rin sa kasalukuyan mo. Kaya hindi dahil gusto mong kumapit sa sakit, kundi dahil ang utak mo ay natural na sensitibo sa mga karanasang nag-iwan ng malalim na emosyon. At habang hindi pa ito fully naiintindihan o napo-process, patuloy itong babalik sa isip mo. 10. Ang hidden psychology. Kung bakit masakit bitawan ang nakaraan, kahit alam mong dapat na minsan, alam mo naman sa sarili mo na dapat nang bitawan ang nakaraan. Alam mo na tapos na, wala na, at kailangan mo nang mag-move forward. Pero kahit ganoon, masakit pa rin. Parang may bigat sa dibdib mo na hindi mo maipaliwanag. Ayon sa psychology, may hidden processes sa utak at emosyon na dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman mo. Isa sa mga ito ay ang attachment bond. Kapag ang isang tao o karanasan ay naging bahagi ng emotional world mo, ang utak ay bumubuo ng malalim na koneksyon dito. Kaya ang pagbitaw ay hindi lang mental decision, kundi emotional withdrawal din. May papel din ang loss aversion. Sa psychology, mas nararamdaman ng utak ang sakit ng pagkawala kaysa sa saya ng bagong makukuha. Kaya kahit alam mong tama ang pagbitaw, mas nangingibabaw pa rin ang pakiramdam ng pagkawala. Dagdag pa rito ang identity disruption. Minsan ang nakaraan ay naging bahagi ng kung sino ka. Kaya kapag binitawan mo ito, parang may parte ng sarili mo ang nagbabago o nawawala, at ito ay nagdudulot ng emotional discomfort. Isa pa ay ang incomplete emotional processing. Kung ang nakaraan ay hindi mo pa lubos na naiintindihan o natanggap, patuloy itong nagbabalik sa isip mo. Parang sinasabi ng utak na may kailangan ka pang tapusin sa loob mo bago ka tuluyang makalaya. Kaya ang sakit sa pagbitaw ay hindi simpleng weakness. Ito ay natural na epekto ng utak at emosyon na unti-unting natututo mag-let go kahit alam mong kailangan na. At kung napansin mo sa bawat kwento, hindi ka sira, hindi ka mahina, at hindi ka nag-iisa. Ang nakaraan ay hindi basta nawawala dahil may proseso ang utak at emosyon mo na kailangan munang maunawaan bago tuluyang bumitaw. Minsan ang sagot ay hindi kalimutan mo na, kundi intindihin mo kung bakit kumakapit pa rin. At kapag mas naintindihan mo ang sarili mong isip,
Doon mo sisimulan maramdaman na kaya mo ring unti-unting mag-move forward, hindi pilit kundi malinaw at may kapayapaan. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.